nilabas nila mga mall pull out yung mga nalilekot nila ng mga items. Pero depensa ng babae, biktima rin siya. Napilitan gawin ng pagnanakaw dahil naloko siya ng isang recruiter na nagdala sa kanya sa Manila mula sa Visayas. Gagamitin niya ang perang pagbebentahan bilang pambayad sa utang na sinisingil sa kanya ng recruiter. Ako daw magbayad kasi pinamasahe daw niya pumunta doon sa amin. Tapos pinamasahe din po namin pumunta dito sa Manila. Makakasreklamo theft ang babae, pinaghahanap na rin ang sindikatong nasa likod ng operasyon base sa isiniwalat na impormasyon ng babae sa Hagonoy Police. Inaalam na rin ng PNP kung may ibang nabiktima mga mall sa ganitong modus na mga kawalan. Christopher Sixto, ABS-CBN News. Bulabog naman ang mga residente ng Pasong Tamo sa Quezon City matapos i-hostage ng isang lalaki ang 2 taong gulang na bata Martes ng gabi. Nagpapatrol at yata territoryo. Sa cellphone video nakuha ng Barangay Pasong Tamo, makikita ang lalaking ito sa loob ng jeep na may kargang bata habang may hawak na patalim. Ang karga ng lalaki ang 2 taong gulang na batang babae. Kwento ni Carlos Malinaw, bigla na lang kinuha ng lalaki ang kanyang apo sa loob ng kanilang bahay alas 10 kagabi. Bigla na lang pumalabog yung pintuan namin na pabangon ako. Yung pagbangon ko, sumigaw yung anak ko, patayin mo ang ilaw. Okay ang lalaki, patayin mo yung ilaw. Pinatay namin ang ilaw. Habang nakatutok ang patalim, inutusan si Malinaw ng suspect na dalhin siya sa Los Baños, Laguna gamit ang kanyang jeep. Dahil sa takot na saktan ng bata, agad silang sumunod sa hiling ng lalaki. Sumama rin sa jeep ang mga magulang ng bata. Na papapikit na lang ang mata ko pag tinututok doon sa ako ko, yung concealer. Walang nagawa ang barangay at mga rumesponding pulis, kundi sundan na lang ang jeep na minamaneho ni Malinaw. Pero nang napansin ito ng suspect sa bahagi ng Quezon City Circle, mas nagalit siya lalo na